but ganun yung effect mo sa kanya, kapiksi. And ito naman yung connection card nyo, guys. There is an abundance of love. Wow, sobrang ganda naman ito, guys. Sana makaresonate kayo, no? Kasi kapag maganda yung reading, mostly hindi nakaka-resonate. Pero ito, guys, talagang punong-puno ng pag-ibig, no? Yung connection nyo. I'm also sensing na there's also a lot of respect dito sa relationship. Hindi lang love, pero there's also a lot of respect, no? And yun yung nagpapatibay sa connection yung dalawa ng person mo. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran, guys, para ngayong November para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, pagdating sa love reading, guys, pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo, pwede magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video doon sa zodiac sign ng person nyo, guys. Baka nandun yung energy nyo. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga influences sa relationship nyo, guys. So, wow. So, meron tayong soulmate energy, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, pwedeng mag-soulmates kayo ng person nyo kung kayo ay in a relationship na. Kung kayo naman ay single, mga kapiksi, maaari nyong makita or makilala yung soulmate nyo. Pero guys, no, love reading, mostly sa mga in a relationship yung nare-read natin, hindi sa mga single, guys. Okay? So, pero okay, mawala ng pag-asa, guys. And another message, Pisces, ito may control issues na nangyayari, mga kapiksi. For some of you guys, pwedeng may pagka-narcissistic, manipulative, pwedeng yung person nyo or pwedeng kayo, guys, no, na parang you're trying to control the person or they're trying to control you, ganyan-ganyan. And yeah, so nandito yung mga parang manipulative, gaslighter, ganyan. So medyo nakakasakal, mga kapiksi. And another message, guys, ito naman, pwedeng antala yung trabaho sa inyong pagsasama, mga kapiksi. So pwedeng masyado siyang busy sa work or masyado kang busy sa work or pwedeng LDR kayo dahil sa trabaho, mga ganyan. Or pwedeng dedicated ka sa trabaho, dedicated siya sa trabaho na nakaka-apekto dun sa relationship nyo or sa pagsasama nyo, mga kapiksi. So, take it how it resonates, guys. Syempre, kung ano lang yung makaresonate, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay makaresonate sa inyo. Ito naman yung mga mensahe na gustong sabihin ng person nyo sa inyo, Pisces. So, you were the best thing in my life. So, yung person mo, masayang-masaya siya kasi para sa kanya, ikaw yung pinaka-the best, no? Na nangyari sa kanya, pinaka-the best na binigay ni universe sa kanya, mga kapiksi. And, another message, Pisces. Excuse me. So, I want to tell you how I feel. So, meron siyang nararamdaman. Pwedeng secret admirer pa lang ito, mga kapiksi, kaya gusto niyang sabihin sa'yo yung totoo niyang nararamdaman. Or, pwedeng in a relationship na kayo, guys, pero parang hindi mo pa rin alam, no? Kung ano talaga yung totoong intention, kung ano talaga yung totoong feelings ng person mo. Pwedeng may dinatago siya, ganyan. And gusto niya talaga sabihin. Parang gusto niya lumabas or maging truthful sa inyo, guys, kung ano man yun. Whether maganda man yan or hindi maganda, mga kapiksi. And another message, guys, so many things remind me of you. Especially, guys, kung LDR kayo, hindi na kayo masyadong nagkikita. Excuse me, guys. Sorry. Hindi kayo masyadong nagkikita, hindi kayo masyadong nag-uusap. Marami siyang naaalala tungkol sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate sa inyo yung mga messages na yan. So, shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng Pisces at saka yung energy ng love
Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, Aventurine tsaka Citrine, yung recommended ko guys, check out na kayo mga kapiksi. So, Pisces kayo ay na-represent ng King of Cups. Ito yung ating love energy mga kapiksi ko. Ano lang yung makaresonate guys, take that message. So yung first card natin guys, this represents you guys. This is an earth sign, energy Aquarius, Gemini, Libra. Pagdating dun sa relationship nyo mga kapiksi, for some of you parang mas logical ka, mas kumbaga parang mas matimbang sa'yo yung pag-iisip kaysa sa nararamdaman. Although, since ikaw ay water element mga kapiksi, parang feeling ko binabalanse mo lang din yung isip mo at saka yung puso mo when it comes to the relationship. Pero sa relationship guys, sa relationship nyo ng person mo, parang ikaw yung mga mas nagpaplano sa relationship, kung ano yung ikaw yung mas nagbibigay ng direction sa relationship, ikaw yung mas pwedeng pinaplano nyo rin yung inyong mga kabuhayan, kinabukasan. So parang ikaw yung planner, ikaw yung mas maraming pinaplano about sa relationship. Yung person mo naman guys, ito naman yung energy ng person mo, parang ano siya, parang kumukuha siya ng inspirasyon sa iyo actually, no? Parang pwedeng mas younger itong person mo, mas bata siya sa'yo, pero parang ikaw yung kinukuhanan niya ng inspirasyon din guys, okay? So nagbibigay ka ng inspirasyon sa kanya and siya naman kinukuhanan ka niya ng inspirasyon mga kapiksi. So maganda yung effect niya guys, no? Kasi parang binabato mo sa kanya, siya naman sinasalo niya, hindi niya sinasayang. Naintindihan nyo ba? So that's probably nasabi niya ito, no, na you were the best thing in my life kasi nga 'di ba ikaw yung nagiging inspiration niya. Pwedeng hindi niya yung sinasabi or hindi niya yung masabi sa iyo guys, but ganun yung effect mo sa kanya kapiksi. And ito naman yung connection card nyo guys, there is an abundance of love. Wow, sobrang ganda naman ito guys. Sana makaresonate kayo, no? Kasi kapag maganda yung reading, mostly hindi nakaka-resonate. Pero ito guys, talagang punong-puno ng pag-ibig, no? Yung connection nyo. I'm also sensing na there's also a lot of respect dito sa relationship. Hindi lang love, pero there's also a lot of respect, no? And yun yung nagpapatibay sa connection yung dalawa ng person mo. Ito naman yung mga strengths ng relationship nyo. Parang nawi-withstand nyo yung mga conflict, no? Marami kayong conflict ng person mo, mga kapiksi. Pero yun yung nagbibigay din ng strength sa relationship nyo, yung pagkakaroon ng conflict. Kasi hindi naman, wala namang relasyon na perfect, smooth, diba? Pwede sa simula, pero pag tumagal-tagal, hindi na ganoon. Pero ang maganda sa inyo guys is kayang-kaya nyong tumayo, no? Kahit na may mga conflict kayo, mga kapiksi. So yeah, that makes it balanced guys. And ito naman yung mga weakness sa relationship. Ito naman guys, no, yung masyadong pagiging sensitive, especially on your part kapag naging sensitive ka na guys, kasi nga kayo ay very emotional signs. So yun yung nagiging weakness dun sa relationship mga kapiksi, na parang sometimes pwedeng
overly emotional na nakaka-apekto sa relationship kasi parang lahat na lang binibigyan ng meaning, lahat binibigyan ng kahulugan, lahat na lang emo, yung mga ganon. Minsan or most of the time nakaka-drain din kapag may ganong klaseng ugali. And eto naman guys is kung magiging successful ba yung relationship nyo, kung true love ba yan, yes mga kapiksino, kasi parang nag-aantayan kayo and sabay kayo na nag-grow mga kapiksino, at least dito sa spread na to, yun yung nakikita natin. Walang iwanan, nag-aantayan, inaantay mo siya, inaantay ka niya, sabay kayo nag-grow mga kapiksi dito sa relationship na to. And again, no, yung connection card nyo nga is punong-puno kayo ng love and happiness. So sana makaresonate kayo guys, kasi talagang maganda siya, no? At least dito sa spread na to. So comment down below guys. Pakinggan nyo yung mga relationship subliminals natin, no? I-main nyo na tong abundance of love, abundance of happiness, para sa inyo yan guys. Okay, so ito yung ating 2026 kabalaran guys, panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.